Okay, mga minamahal kong mga subscribers at saka yung mga pwedeng panood sa video ko na 'to. Ang masasabi ko 'no, this is in reaction with yung sa mga naturang mga salita ng mga sinumang mga kandidato ng ating bansa, lalo na kung yung mga nasa pinakamataas, 'no. Sa tingin ko, dapat tayong mga Pilipino ay hindi mawala sa ano bang direksyon na gusto natin sa bayan natin. Dapat ang bansa natin ay manindigan na may batas tayong sinusunod. Ang pagmamahal sa bayan, kung gusto mong ah, magserbisyo sa bayan, dapat ikaw ay nasa tama, nasa batas at hindi tayo magbabanggit ng mga salita na hindi naman allowed ng batas natin sa konstitusyon natin. Sa konstitusyon natin, 'di ba? Wala nga tayong ah, Yan sa kung ano-ano na sinasabi. Narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, hindi inalaw ng batas natin ang pagpatay, 'di ba? Wala tayong death penalty. So, iiwasan natin yung mga ang mga taong nagserbisyo sa bayan ay dapat pairalin ang gusto ng tao. So kung ang gusto ng tao ay ito, kung sino man ang gusto niyang iboto, dapat yan ay irespeto sa bawat kandidato. Hindi yung you resort to doing things o magsalita sa iyong bagay na pagpapakita na hindi mo sinusunod ang batas. Kasi kung hindi mo sisunod ang batas at yung tangkalikin ka ng tao, di ba, parang the people agrees what you want to do and we are no longer as a country, as a democratic country, 'di ba? So dapat mag-umpisa ito sa mga young voters natin na kayong mga kabataan, kayo ang mag-start kung hindi man ito maumpisahan sa mga may edad na kasi kayo dapat ang mangunguna nito na huwag tangkilikin ang mga kandidato na ang mga sinasabi ay hindi totoo. Paano mo masabi na hindi totoo? Mag-check ka, mag-observe ka, makinig ka sa anong mga opinyon ng mga taong may basihan kung ba't nila sinabi o sa balita. Kadalasan pag balita, nagbabalita lang, they are not taking sides. Di sila nagko-comment tungkol sa anuman kung newscasting 'yan, okay? Kung komentary yan yung nagsasalita may sariling opinion siya sa anumang pinarating sa inyo, okay? So dapat doon tayo sa what the law says in our constitution. Bawal ang Kasi kung di niyo pa nababalitaan ay merong joke na naman daw sabi ni Digong, patayin na lang daw yung 15 senador para lahat ng ano niya ay makapasok. Patayin na, ba't kaya 15, no? Baka ibig niya sabihin 12. Baka ibig niya sabihin 12, no? ko sa sinabi nito ni sino ba ito? Si Coach Jared, ano? Bakit daw 15 ang pabirong sinabi ni Duterte? Kasi, di ba 23 sila ngayon yan? So meaning, mayroon siyang 8. So 23 minus 8, 15. So sa tingin niya sa present senators ngayon, ay mayroon siyang siguradong 8. 8 ang kakampi niya, yung 15 ang hindi niya kakampi. So sa tingin ko, parang yun yung kaya sinabi niyang 15. Pabiro man yun or in a joke, pero hindi pa rin tama na sasabihin yun. Bueno, baka ganun. Di natin alam. Pero nga sinabi ni Digong, weird nga eh. Bakit 15?
Ad number. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Eh, Joke na naman. Joke. makapatay tayo ng Tinoran ni Pangulong Bongbong Marcos nung nagsalita siya na sinishare ko earlier na ito nga yung sinabi ni former President Duterte na about papatay ng mga senadors. Okay, so it could be in a joke, yun nga, pero hindi maganda pakinggan. mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Patayan, bawal ang magpakitang Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. ang gusto mong mangyari ay yung gusto mo na supilin mo ang taong ayaw sa'yo by KILL, to kill. No, dapat hindi ganon, di ba? Dapat yan ay titingnan natin. We should not allow any group or any candidate that would somewhat say such thing, ma-joke man o seryoso man or saan mang paparaan, as long as ganyan ang mga sasalita, dapat yan ay hindi natin tatangkilikin. Ito'y opinion ko lang. Sana'y bigyan nyo ng pansin para sa ating mahal na bayan.